Sa umagang ito mga kaibigan ay pag-uusapan natin ang pagbibigay ni Congressman Franz Castro ng bagsak na grado kay Pangulong BBM at sa DepEd na pinamumunuan ni VP Sara. Ngayong gabi po ay hindi po natin palalampasin na hindi makakapagsalita, hindi papatayan ng mic at pakakawatin ng mic ang ating tunay na tinig na teacher sa Kongreso, Representative Franz Castro ng ACT Teachers Party List. Hi po, Franz! Hello, Teacher Rules. Magandang gabi sa iyo at sa ating mga taga-subaybay. Sasabihin ko lang po kung pasado o bagsak ang mga sumusunod. No? Meron akong ibigay na salita ulit. Sasabihin lang po ito, Franz, pasado ba ito o bagsak? Okay, number 1 po kong Franz. Ang salita, confidential fund. Pasado o bagsak? Ito ay bagsak. Bagsak. Ayan, bagsak daw ang confidential fund. Dahil tinanggal nila ang confidential fund ng DepEd, pero hindi naman yata napunta sa ACT Teachers Party List. Kaya bagsak. President BBM. Pasado o bagsak? Bagsak pa rin, Teacher Rules. Kasi hanggang ngayon, hindi niya pa na-solve yung problema natin sa inflation. Marami pa rin ang mga mamamayan natin na nangiwal sa kahirapan. Kung may mga naman ay para sa kanilang pangangailangan, lalo na yung mga teachers. Diba? Kaya talagang sa ngayon, tingin natin ay, ang rate natin sa kanya ay bagsak. Hindi natutugunan yung problema din ng mga magsasaka. Yung rice ay pinangako niya na 20 pesos ay hanggang ngayon ay pangarap sa ating mga kababayan. Kaya bagsak. Ayan, bagsak ang rating na ibinigay ni Congressman Franz Castro kay Pangulong BBM. At kung ako ang tatanungin, bagsak din ang ibibigay kong rating ni Pangulong BBM. Dahil wala siyang pakialam at nagbibingi-bingihan sa mga pagmamalabis na ginagawa ng kanyang mga tauhan. Tulad na lang ng mga ginagawang pang-aapi ni Remulla kay Bantag. At dahil namamayagpag na naman ang droga sa bansa, marami na naman tayong nakikitang bangag sa kalsada at sa mga eskinita at nakakatakot nang maglakad sa gabi. Hindi tulad noong panahon ni Pangulong Digong. So, bagsak, no? Yung binigay na grado, no? Sa ating President BBM. Kaya kay President BBM, no? Kung meron ka pang 6 na taon, di ba? 6 na taon pa ito, no? 5 taon pa, no? Kailangan mo ng remediation, di ba? At mag-keep up ka naman. Dapat, nagka-catch up holiday pala si Presidente, no? Para dun sa kanyang mga pinangako sa amin. Siyempre, yung mga teachers na nanonood, pinakaabangan yung salary, di ba? Para sa 2024, no? Sa Department of Education. Pasado ba o bagsak? Well, sa akin ay bagsak. Okay. So, unang-una, no, hanggang ngayon, isang kalahating taon na ang Department of Education sa pamumuno ni VP Sara. So, nakita natin na hindi pa talaga nag-resolve or unti-unti sinusolve itong learning crisis. So, yun yung pinakamahalaga, no? Pangalawa, yun din yung kanyang approach sa mga teachers. May mga ginagawang kung ano-ano sa DepEd, pero may tayong consultations, no? Wala man lang mga consultations sa mga teachers. So, yun yung narinig ko sa mga iba't ibang mga organisasyon na gaya ng ACT. So, pangatlo, syempre, yung kanyang mga iba't ibang mga programa pa, like yung pinagpipilitan niya, halimbawa, yung kanyang, ito pala, yung matatag curriculum, isa pa yan, yung matatag curriculum, na hindi rin dumaan pala ito doon sa consultation. So, meron pilot testing sa ngayon. In fact, dahil ito na rin, meron din mga training next year, full implementation ito. Pero ngayon, mga pa rin yung mga teachers, ano nga ba ito? Ano nga ba yung nilalaman ito? Kaya tingin natin ay bagsak, no? Doon in terms of consultation ng Department of Education. Ayan. So, catch up ka rin, no? DepEd, yung Department of Education natin, no? Ay bagsak pa, no? At kailangan pa ng remediation. Kung yung National Learning Camp, kailangan DepEd na ito, no? Kasi talagang, ramdam po yan talaga ng mga teachers, no? Kasi parang, ang nagsasuffer po talaga yung ating mga teachers, lalo sa public school, yung mga backlog ng DepEd, no? And of course, yung salary increase. Diba? Sana naman, i-push ng DepEd yung salary increase.
So ayan, nakukulangan si Congressman Franz Castro sa ginagawa ni VP Sara sa DepEd. Pero kung tutuusin ay isang taon pa lamang umuupo si VP Sara sa Department of Education. Ano, sa pinakahuli po, yung budget sa 2024, pasado o bagsak? Hulihin ko yung budget sa education ay bagsak. Ayan, o, bagsak na bagsak po talaga yung budget sa edukasyon. Sa sobrang bagsak, hindi na natin quantify sa words, yung kalagayan ng ating budget sa edukasyon. So ayan, bagsak na bagsak ang ibinigay ni Congressman Franz Castro kay VP Sara sa DepEd. Pero kumustahin naman natin si Congressman Franz sa kanyang trabaho bilang kinatawan ng mga guro sa Kongreso. Congresswoman Franz, natutulungan mo rin ba ang mga guro na maitaas ang kanilang sweldo? Naipaglalaban mo rin ba ang budget sa edukasyon sa Kongreso? Ayan, alamin nga natin kung naipaglaban nga ba ni Congressman Franz ang budget ng mga guro sa Kongreso. Pakinggan natin. May bad news po tayo sa ating mga teachers na nanonood. Kasi po, yung pinaglaban po ng ating congressman sa Kongreso, si Cong Franz na 86.5 billion, na ilalaan sana dun sa ating salary increase, ay mukhang dun po sa pinasang budget, dun sa ating Senado, ay mukhang natanggal po at na-realign. Tama po Yes, sa nakita natin doon sa 2024 General Appropriations Bill, pinasa ng House yung 70 billion na earmark sana para sa hopefully magkaroon ng pagtaas ng sweldo ay inilaan sa iba pang mga 40 na mga items. So yun, kaya hindi tayo kilos mga kaguro, diba? At ngayon ay binibili pa rin sa Senado, and hopefully lakasan talaga natin yung boses natin para marinig yung ating clamor for salary increase. Nako, Congressman Franz. Sa aking opinyon ay hindi sa pagpapalakas ng ating boses na dadala ang pag-approve ng Kongreso at Senado sa hinihingi niyong budget. Dahil kasi mahilig kayo sa mga demonstrasyon at pagrarally, ay ganoon ang pagkaintindi ng taong bayan sa mga sinasabi mong pagpapalakas ng boses. Sa palagay ko, hindi talaga aproban ng Kongreso at Senado ang hinihingi mong pabor pag sa pagpapalakas ng boses mo idinadaan ang iyong kahilingan. Base sa aking obserbasyon, mas makakakuha ka ng pabor kung marunong kang makipagkaibigan at maglambing sa mga opisyal na tama ang paninindigan. So ayan, narinig natin mismo kay Congresswoman Franz na hindi napurbahan ng Kongreso ang ipinasa niyang budget para sa DepEd. Nakakalungkot at nakakainis isipin dahil gusto naman pala nitong si Congresswoman Franz na matulungan ang DepEd, pero siya mismo ang nanguna noon sa pagkatanggal ng 500 milyong confidential fund ni VP Sara. Kung kayo si VP Sara, gaganahan pa ba kayong magtrabaho gayong ginigibit ang lahat ng inyong budget? Sa nakita natin doon sa 2024 General Appropriations Bill, pinasa ng House yung 70 billion na earmark sana para sa hopefully magkaroon ng pagtaas ng sweldo ay inilaan sa iba pang mga 40 na mga items. So, yung sinasabing study ng DBM na 48 million daw, mukhang nag-fail ang bidding at mukhang wala namang study na nangyayari. And in the first place, ako sabi ko, kailangan pa ba ng study? Samantalang nakita naman talaga nila yung kakulangan talaga ng sweldo. Kailangan pa daw ba ng study? Aba, syempre naman Congressman Franz, kailangan ipakita mo sa mga congressman na kailangan ng DepEd at ng mga guro ang budget. Kung kailangan i-itemize mo, ay gawin mo para matulungan mo ang mga guro dahil kaya nga nandyan kayo sa Kongreso. Parang sa bata lang, pag humihingi sa magulang, di ba dapat niyang ipaliwanag ng maayos kung ano at kung saan niya gagamitin ang pera? Ibig sabihin ba niyan, Kong Franz, ay humingi kayo ng mahigit 80 milyon na budget ng DepEd sa Kongreso na wala man lang proof o wala man lang case study? Yan ang hirap kasi sa inyo. Imbis na pag-aralan kung ano ang kailangan ng mga guro at ng DepEd, ay inuubos nyo ang iyong oras kung paano nyo mapapabagsak si VP Sara. Kung kayo po si President BBM, ano po pamasko nyo sa ating mga teachers and teaching personnel? Walang kulit ko,
teaching supplies allowance, yung pagbibigay ng laptop sa mga teachers at saka yung internet allowance sa mga teachers, mga benefits. Ito yung mga una sa aking mga wish list para sa ating mga teachers. So, sana... Yan mga kaibigan, kung nagustuhan nyo ang aking content, mag-subscribe kayo sa aking channel upang updated kayo sa susunod ko pang mga videos. Makialam, makibalita at makibahagi sa ating mga paksa sa araw-araw na ating pamumuhay dito sa ating bansa. Happy New Year sa ating lahat. God bless everyone.